Ang games and amusement boards ipinatawag na ang magkapatid na Casimero sa isyu ng game fixing. Narito ang buong kwento. Umaalon ngayon ang mundo ng boxing sa Pilipinas matapos kumpirmahin ng Games and Amusement Board na formal nitong ipinatawag ang dating world champion na si John Ariel Casimero at ang kanyang kapatid na si Coach Jason Casimero upang sagutin ang mga paratang na game fixing na kaugnay ng laban ni John Ariel kontra yan sa Japanese boxer na si Kyunosuke Kameda na ginanap sa bansang Kyrgyzstan. Sa isang exclusive follow-up interview ng Abante Sports Now, inumpirma ng GAB chairman na si Attorney Francisco Rivera na nakapagpadala ng ahensya ng opisyal na notifikasyon sa kampo ni Casimero at binigyan sila ng 5 araw upang magbigay ng paliwanag tungkol sa mga reklamong natanggap ng board. At ayon kay Rivera, naipadala na namin ang notice sa magkapatid na Casimero. Hiningi namin na ilahad nila ang kanilang panig hinggil sa aligasyong may kinalaman sila sa game fixing. Binigyan namin sila ng 5 araw para sumagot at nakatakda na itong isa lang sa pagdinig sa susunod na linggo. Dagdag pa ng opisyal, inaasahan nilang parehong harap sa pagdinig sina John Ariel at Jason upang ipaliwanag ang kanilang panig sa harap ng GAB. At ani ni Rivera, inaasahan naming personal silang dadalo para may paliwanag nila ng direkta ang kanilang panig. Matapos tanungin kung ano nga ba ang posibleng kaparusahan sakaling mapatunayan na totoo nga ang paratang, nilinaw ni Attorney Rivera ng pagkansila ng kanyang lisensya bilang profesional na boksingero at tagasanay ang magiging karampatang parusa. Binanggit din ni Rivera, kapag napatunayan na sangkot sila sa game fixing, ang narapat na parusa ay ang pagkansila ng kanilang lisensya dahil isa itong mabigat na paglabag. Ibinunyag din ng GAB chairman na bukod sa 2 unang reklamong ipinadala sa pamamagitan ng email, nakatanggapan ang kanilang tanggapan ng 3 karagdagang ulat na may kinalaman sa parehong isyu. Gayunpaman, nilinaw niyang mayroon ding mga sumusuportang liham mula sa mga tagahanga ng magkapatid na Casimero. May 3 pang idinagdag na reklamo pero mayroon din namang mga taga-suporta na nagpadala ng liham pabor sa magkapatid na Casimero. Gayunman, ipinadala namin sa kanilang mga reklamong natanggap para bigyan sila ng pagkakataong sagutin ito. Matatandaan mga kwento na noong October 31, kinumpirma ni Attorney Rivera sa panayam ng Fast Break na unang nakatanggap ang GAB ng 2 reklamo mula sa mga tumataya na nag-akusa na ibinenta ang laban ni Casimero kay Kameda. At ayon sa mga nagreklamo, ibinenta pa raw nila ang ilan sa kanilang mga motorsiklo o ginamit ang pera sa matrikula sa pagtaya dahil naniniwala sila na siguradong panalo si Casimero. Sa parehong panayam, binigyang diin ni Rivera na magsasagawa ang GAB ng masusi at patas na investigasyon at hindi ito magbibigay ng payag o desisyon hanggat walang sapat na ebidensya. At anya, susuriin namin ang mabuti ang lahat ng aligasyon ng game fixing pero na hindi pa inuhusgahan ng kaso. Sa aking unang obserbasyon ay lumaban naman talaga si Casimero ng todo. Palagi siyang agresibo. Ipinunto rin ni Attorney Rivera ang kalagahan ng integridad sa larangan ng palakasan na siyang pundasyon ng tiwala sa publiko. Dagdag pa niya, ang integridad ang pundasyon ng sports kaya seryoso kami sa pag-imbestiga sa lahat ng reklamo na may kinalaman sa game fixing. Sa ngayon mga kakwento, wala pang inilabas na pinal na desisyon ng GAB. Ngunit tiniyak ni Rivera na kikilos ang board sa lalong madaling panahon matapos marinig ang panig ng lahat ng sangkot. Kapag narinig na namin ang lahat ng panig, agad kaming kikilos alinsunod sa mandato ng GAB na protektahan ang integridad at pagiging patas ng profesional na sports sa Pilipinas. Magtatapos ni Rivera. Habang patuloy pa mga kakwento na nag-aabang ang boxing community, nananatiling mainit ang usapan sa social media. Marami ang humiling na linisin ni Casimero ang kanyang pangalan, habang ang ilan naman ay nananawagang paimbestigahan ng mas malalim ang naturang laban. Mga kakwento, sa kabila ng kontrobersiya, nananatiling tahimik ang kampo ng Casimero Brothers habang hinihintay ang kanilang pagharap sa GAB hearing, isang pagdinig na maaring magtakda na isa sa pinakamalaking desisyon sa karera ni John Ariel Casimero at sa reputasyon ng boxing sa bansa. Maganda na rin na pinasumo na sila para ang isyu ay matuldukan na. Pero ikaw kakwento, sa isyong game fixing, naniniwala ka ba? Sakita na pindi. Masakit na talo tayo. Pero, kahit ganun nangyari, hindi ganun-ganun lang na boxer na makakatalo sa atin. Siyempre,
pamangkin yun ng manager natin, eh, protektahan niya talaga boxer niya. Pero hindi naman sa ganun na kahit pinsan niya pa yun o mag-anak. Puta, kung dumikit sa akin yun ng harap-harapan, puta, hindi magtatagal yun. Kahit isang oras o kahit isang round nga eh. Eh kaso nag-aaral siya ng takbuhan eh. Diba? Yung nagsasabing hambog, butbut, burit. Ayun na. Hindi kasi kayo nanonood ng boxing at wala kayong alam sa boxing. Na. First round hanggang 10 rounds, sinong sumusugod? Sinong gustong laban? Diba? Hanggang first round hanggang 10 rounds. Ako yung sugod ng sugod. Walang alam. Talo ka nga eh. Alam na natin yung talo. May iba pa ba yung decision? Siyempre talo tayo kasi hindi naman sumugal ng laban yung kalaban natin eh. Kabayaan mo yung mga buzzer idol. Bawin lang tayo sa sunod. Di panalo mo, matik yan. Mga buzzer natin yan forever. Buti ka pa idol, paldo kahit talo. Siyempre naman, kapag may laban ka, paldo ka na automatic, manalo o matalo. Pero ang importante, manalo kasi yung karangalan na bilang panalo mo, nidala-dala mo yung bandera ng Pilipinas. Ang ganda nun, pakinggan. Pero sa lahat ng mata ng mga tao dito, ng mga buzzer, matalo man ako o manalo. Kahit manalo ako, di ba? Wala naman akong naririnig sa inyo na maganda. Puro hindi maganda lahat ng naano ko. Kahit yung last laban ko, yun ang mas malala na daming buzzer. Yung last laban ko, nung first round lang yung kalaban ko. Ano? Alala nyo pa? Yun ang pinakamalala na buzzer. Yung ngayon, sa pagkatalo ko, hindi naman masyadong malala yung mga buzzer eh. Yung nanalo ako ng first round, yun ang malala. Sobrang daming buzzer nun. Oh, nanalo pa ako nun ha. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa aking mga kakwento. Kay kakwentong Ernesto Herrera, kay kakwentong Nick, kay kakwentong Ralph Cañete, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.